1001 solve problems in engineering mathematics day 1. So numbers 1 to 10. So this about significant figures and digits, system of numbers and rounding off. So medyo basic pa lang ito since day 1 number 1 to 10. Okay, so let's answer. Number 1, how many significant digits do 10.097 have? Okay, so significant digits ang hinahanap natin. So 10 point, so may decimal po dito, medyo malabo yung screenshot natin. 10.097 have. So ang significant digits natin, bibilangin lang natin kung ilan yung digits natin since wala namang zero sa harap. Pag sinabing significant kasi kapag meron siyang mga zero sa harap, hindi kasama yon, hindi significant. So since may whole number tayo, 10 and then 0.097, lahat ng digits na yan ay significant. So 10.097, ang the answer is letter D, 5 significant digits. Okay, so next, number 2, round of 0.003086 to 3 significant figures. So kagaya nga ng sabi ko kanina, pag significant figures kapag may 0 sa harap, hindi significant yung dalawang 0 sa harap. Kasi 0 din yung wala tayong whole number dito. Kung may whole number dito, significant lahat yan. Kagaya nitong number 1 natin. So 10.097. Kung wala itong 10.097 lang, 2 significant lang yan. So dahil whole number kaya significant lahat ng digits natin. So dito sa number 2 natin, dahil 0 tong nasa harap, so hindi significant itong 0 at 0 dito. So 3 significant figures, ibig sabihin dito lang tayo magsisimula sa 308. Okay, so hindi kasama sa bilang ng significant figures or digit itong mga zero sa harapan natin. So ibig sabihin i-round off lang natin. So 308, ang kasunod niya ay 6. So therefore, mag-a-add tayo ng 1 dahil 6 itong kasunod nitong after ng 3 significant figures natin. So magiging sagot natin ay 0.00 and then 309 dahil 6 yung kasunod niya. So therefore, the correct answer is letter B, 0.00309. Okay, so next number 3. Round off 34.2814 to 4 significant figures. So 4 significant figures. So simula tayo dito sa 3, 4. So 34.28. So yan. So ito yung 4 significant figures natin. Dahil whole number nga ito. Okay? So ang palatandaan lang doon kapag 0 yung nasa harapan ay hindi significant yon. Okay, so i-round up natin. Tingnan natin yung kasunod na number. Ang kasunod na number ay 1. So therefore, i-drop lang natin yung mga numbers after netong 8. Okay, so therefore the answer is 34.28 which is letter C. So yan, 4 significant digits na siya. 1, 2, 3, 4. Okay, so next number 4. Number 4, what number? Hindi ko makita yung, ayan. So, what number has 3 significant figures? Okay, so alin daw dyan ang merong 3 significant figures? So bilangin natin. So itong letter A, 0 yung nasa harap. So ito ay meron lang 2 significant figures. Letter B naman, 1 itong nasa harap. So bilangin lahat yan, meron itong 5 significant figures. Letter C, 0 yung nasa harap. So hindi significant yan. Bilangin lang natin to 1, 4, 1, 4. Meron itong 4 significant figures. And letter D, so 0 yung nasa harapan. Hindi significant yung mga 0 na yan. So 3 significant figures. So ang hinahanap natin, which number has 3 significant figures? So the correct answer is letter D. Okay, so next number. Round off 144, may decimal po dito, 149.691 to the nearest integer. So nearest integer, so ibig sabihin whole number yon. So mali na agad itong letter A and letter B dahil may decimal ito. Okay, so whole number, so we have 149. Dito tayo mag-focus sa 149. Tingnan natin yung kasunod na number niya. So kasunod na number niya is 6. So ibig sabihin, mag-add tayo ng 1 dito sa 149. So therefore, magiging siyang 150. So the correct answer is letter C, 150.
Okay, so next number, number 6. Round off 2.371 times 10 to the negative 8 to the two significant figures. Okay. Okay, so dito naman sa number 6 natin, kapag nagra-round off tayo, kapag naka-scientific notation, so round off 2.371 times 10 to the negative 8 to two significant figures. Ibig sabihin lang niyan, kukunin lang natin itong dalawa. Yung 2.3 times 10 to the negative 8. So bali hindi na natin binibilang itong nakamultiply sa 10 to the negative 8. So ito lang ang ira-round off natin. So round off daw natin sa two significant figures. So 2.3, round off natin, ang kasunod niya ay 7. So yung 2.3 magiging siyang 2.4. Tapos kopyahin lang natin yung times 10 to the negative 8. So ulitin natin ang significant figures kapag nakamultiply sa, ayan, kapag scientific notation. So bali, wag lang nating papansinin itong 10 to the negative 8. So dito lang din tayo mag-focus sa number 2.371. So two significant figures, so kaya naging 2.4 lang siya. Then kopyahin lang natin itong times 10 to the negative 8. Okay, so next number. Number 7, so medyo malabo. Ayan, 7 plus 0i is, so ano ba yung tawag daw dito? Irrational number ba siya? Real number? Imaginary number? Or a variable? So, complex number ito kapag may imaginary. Pero yung imaginary part natin, so we have 7 plus 0i. So, itong 0i, pwede na nating tanggalin kasi yung imaginary part natin, 0. So, the same lang yan as 7. Okay, so whole number. So kung 7 siya, anong tawag sa 7? Hindi siya irrational kasi ang irrational yung mga may square root yan na hindi eksaktong number. So yun yung example ng irrational. Okay, and then real number, so sure na real number ang 7 since whole number yan. Imaginary number, so mali din ito. And a variable, malinaw naman na hindi variable yan dahil number. Pag sinabing variable, letter yan. Okay, so therefore the correct answer is letter B, real number lang siya. Dahil yung complex number itong given pero yung imaginary part niya ay 0 lang. Kaya naging whole number lang siya, which is a real number. Okay, so next number, number 8. The number 0.123, 123, 123, ayan, walang katapusang 123 yan, is, ano ba yung tawag kapag non-terminating, walang dulo ito, pero repeating? Irrational ba siya, surd, rational, or transcendental? So, meron tayong, pag sinabi kasing rational, pwede natin siyang maisulat as fraction. So kapag repeating na non-terminating, ang tawag dyan ay rational kasi pwede natin niyang i-express as fraction. So ang shortcut, may shortcut dito kapag repeating yan. So isulat lang natin yung number na repeating. So di ba kung mapapansin nyo, 1, 2, 3, 1, 2, 3 lahat yan. So 1, 2, 3, 1, 2, 3 lahat yan. So pwede yang i-express as 123 over 999. Okay, or pwede pa rin natin itong i-lowest term. Since hindi naman pala kailangan siyang i-lowest term kasi tinatanong lang natin kung irrational, surd, rational, or transcendental. So malinaw na ito ay rational kasi nga na-express natin siya as fraction. So tandaan kapag ang repeating na non-terminating yan na number, lagi yang rational kasi pwede yang isulat as over 999 lagi yung denominator natin kapag ganyan. Kasi pwede nating isolve yan, ganito sinosolve yan. Ilelet natin ang x as 0.123, 123, 123, and so on. Tapos imumultiply natin both by 1,000. So multiply natin by 1,000x para ito move natin ng 3 decimal. So magiging siyang 123.123, 123, 123, and so on. Okay? So tapos pag sinubtract natin yan, subtract lang natin 1,000x minus x. So this will become 999x equals, ito naman pag sinubtract, makakancel lang yung decimal part natin. So magiging 123 minus 0, 123 na lang siya. Okay, so tapos divide natin both by 999. So ayan na yung value ng
repeating non-terminating na decimal natin, 123/99. So na-express natin siya as ratio of two whole numbers. So therefore, ang tawag dyan ay rational. So tandaan palagi kapag repeating na non-terminating, yan ay rational. Okay? Kapag naman non-terminating, so yung yan, walang dulo, tapos hindi repeating, doon pa lang siya magiging rational. Okay? So ito namang third, ibig sabihin lang yan, may square root yan. May radical. Okay, so next number 9. Round off ulit tayo. Nawawala yung ayun. Okay, so round off 6, 7, 85, 76.8 to the nearest 1/10. Ayan, so to the nearest 1/10. So ibig sabihin lang niyan, may isang decimal. Kasi nearest 1/10. So hanggang dito yung round off natin. So ang titingnan lang natin dyan yung sumunod na number. So nearest 1/10, ang next number niya ay 4. So therefore kapag 4, tanggalin lang lahat yung after nitong 3, gawin lang 0 yan or tanggalin na lang dahil may decimal. Okay, so therefore the correct answer is letter C. Ayan, 67. Ilan ba to? 6,785,768.3. So ito yung answer natin. Okay, so last number 10. So express decimally 14 10,000s. Okay, so paano ba tayo magbasa ng decimal? So magsimula tayo dito sa pinaka maunti. So ito ang basa dito ay 1400s. Okay? So dalawang decimal hundreds. Okay. So kapag tatlo naman, ang basa dito ay 14,000s. Okay? 14,000s. Siyempre, susunod sa thousands, 10,000. So ito yung 10,000s natin, dagdag lang tayo ng isa pang zero. Ayan, so ito yung 14 10,000s. Pag dinagdagan pa ng isang zero, siyempre ito na yung magiging 100. Ayan, 100,000s itong letter B. Okay? So that's all. So kita-kita tayo sa susunod, number 11 to 20. So dire-diretso lang tayo hanggang 1001. So thank you for watching. Kita-kita tayo sa susunod. Okay, good luck sa lahat ng mga nagre-review. Bye-bye and God bless.